Alam niyo mga kapatid, madugo yung eleksyon, madugo yung politika. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ang isang kandidato ay kapit tuko, ayaw bitawan yung pwesto niya, nagpapamudmod ng pera, naninira ng iba, walang kwentang tao yun. 'Di ba? Walang kwentang tao yun. Kasi ganito po i-distinguish natin yung naninira sa sumasagot lang, ha? You know, sa aspeto na yun, bakit ako masyadong bilib kila Duterte? PRRD never said anything bad maliban sa weak leader si Bongbong nung tumatakbo yan. Even if katandem pa ng anak niya, hindi niya, alam mo yun? Alam niyo kung kailan niya sinabing bangag yan? Nung ginigipit na sila, nung sinisira na sila, at panalo naman na si Bongbong na nakaupo na siya. Pumalag lang siya. Same with VP Sara, wala kang narinig dyan sa nagdaang 2 taon. Kahit na election pa pala, may kinikimkim na yan na, teka, medyo nagpapagano na siya. She stayed very professional. Contrary dun sa kung ano mang sinasabi sa kanya na hindi maganda. Alam nyo, ang sana iboto natin yung mga taong nonchalant. Yung wala silang gagawin kung hindi mangampanya. Kung gusto nyo sa akin, good. Kung ayaw nyo, di salamat. Yung mga ganun tayo, yung let the people decide without propaganda, without brainwashing them, without anything, without pamudmud-mudmud ng pera, demolition job. Kasi alam nyo, it makes you think na talagang pinagkakaperahan lang nila yung gobyerno. So doon tayo sa mga politiko na ito po yung ginawa ko, ito po yung mga gagawin ko. Nasa sa inyong mga kamay na po, bahala po kayo. Hindi po ako magpapamudmud ng pera. Kung gusto niyo po akong subukang muli o subukan o pagkatiwalaan ay nasa sa inyo na po yun. Basta ako, ito po ang prinsipyo ko, ito ang plataforma ko, ito yung gagawin ko, ito yung stand ko sa bawat issue. Ganon kasimple. Kasi alam nyo, Diyos ko, ever since nagkaisip ako, talagang ba't ba patay na manalo sa politika ang mga tao? Dumarating pa siya punto, ipapapatay yung pamilya. Case in point, Maguindanao Massacre. Sisirain mo, mag-iimbentohan nyo ng kaso, pagkakaisahan nyo, kapalit, mapakalaking pera ng bayan. So, alam nyo ako, nakita ko yan sa mga tao naman sa local elections. Pupursigihin nilang tumakbo yung isang taong inaakala nilang mayaman. Bubusugin yung ego, i-feed ang ambisyon para naman kumita sila sa kampanya. May kita yung mga ordinaryong tao sa kampanya, campaign manager, nagbibigay ng flyers, printers, t-shirts, syempre negosyo yan. Kaya lang, tigilan na natin yun. Di ba? Pinakamaganda yung ito ang gagawin ko, ito ako, ito ang background ko, ito ang stance ko ever since, ito ako, ito yung pinaggagawa ko sa TikTok, mukha akong tanga dati, ito I present to you, ako. Ito, nais ko lang maglingkod. Diba? Kung makakita ka man na may tinayo akong paupahan dyan, ay mga 1 taon ko namang pinag-ipunan yun sa sweldo ko, inipit-ipit ko yung sweldo ko. Isa lang naman yung anak ko Yung mga ganong tao yung dapat yung kinukuha. Dapat yung sinusupport. Hindi ko sinasabing ako yun. Wala akong kabalakbaan. Sinasabi ko lang, sana ganun ang panuntunan ng sambayan ng Pilipino. Kasi,
Boto natin mayaman yan, hindi yan magnanakaw. Mas mayaman, mas malaki magnakaw. Iboto natin yan, galit yan sa kurap. Yun pala, kunwari lang nagalit siya sa kurap kasi gusto niya, siya yung nangungurakot. Ala siyang negosyo, ala siyang kaperahan doon sa nakaupo eh. You see the point? There is, kung gusto mo kasing maglingkod talaga, di ba? Ihandog mo lang yung sarili mo, then bahala na sila. Ganun dapat siya. Di ba? Kung gusto mong maglingkod, the keyword is maglingkod. You enter politics in order for you to serve. Oh, ngayon, bakit ka, para ka nag-apply ng trabaho lang naman eh. Oh. Kung may nakuhang iba dun sa trabaho na yun, hindi nga lang to simpleng trabaho, merong public trust na involved. O kung hindi ka nakuha sa trabaho, siya yung nakuha, siya yung better qualified, salamat naman, may trabaho na siya. May ipapakain na siya sa pamilya niya. Di ba ganon pag sa trabaho? Sa politika dapat ay salamat naman siya yung nanalo. Hindi man ako yung nanalo. Ito yung gusto ng tao. Kaya maglilingkod yan. Sana ganon. Hindi eh. Putang ina, may mga lugar walang lumalaban kasi takot. Kundi ipapapatay yung pamilya, nagpapabaha ng pera itong mga putang inang to. Hindi naman talaga naglilingkod. Nagpapabaha ng pera. Pag naupo, kurakot, babawiin tenfold yung ginastos. Ala na nangyari sa bayan natin. Di ba napapansin? Let this photo na nakita ko rito sa TikTok. Foreign news pa yata yan. Let this photo be a reminder, no? Na bumoto tayo hindi lang ng maayos na presidente, vice, national leaders, kundi maging local leaders. Kasi itong congressman na to, hindi natatakot di ba? Wala silang pakialam kung kamuhian sila ng bayan, basta hari sila doon sa lugar nila, may pwesto pa rin sila. Di ba? Kaya nga si Trililing na ambisyoso, inaambisyon kahon lang kahon, si Trililing nga tayo. Inaambisyon mag-mayor din, basta may hahawakan siyang lugar. Ganun eh. Di ba? Let this be a reminder.